Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil haqqi basyira wa nadhira wa baina yadayhi as-sa'a may yuti'illaha wa rasula faqad rashad wa may ya'sillaha wa rasula fala yalumu illa nafsah wa la yadurullaha syai'a. Amma ba'du, ayyuhal ahibbatu fillah, uhannikum bitahiyyatil Islam wa tahiyyati ahlil jannah wa as'alullaha tabaraka wa ta'ala an yaj'ala hadzal liqa alladhi nahnu nad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana biha wa an yaghfir lana wa yazidna al-ilma. Allahumma amin. Wa yaj'alna minar rasyidin was siddiqin. Allahumma amin. Mga minamahal naming kapatid sa Islam, noong nakaraang linggo ay ating nasimulan ang usapin tungkol sa akida. Nasabi natin na ang akida ay kung ano ang pinakaulo, kung ano ang pinakapondisyon, kung ano ang pinakadapat malaman sa mga aralin sa usapin sa Islam ay dapat maunawaan, malaman ang tungkol sa akida. Bakit mga kapatid? Dahil dito nakasalalay ang ating mga gawain. Kung tatanggapin ito ng Allah o hindi. Dahil kahit anumang gawain na gawin ng isang Muslim na sumamba sa Allah, magpatira pa at mag-ayuno at lahat ng anumang pinakamabuting gawain na ginagawa niya sa Islam, pero kung ang kanyang paninindigan, ang kanyang paniniwala, ang kanyang akida ay sablay at mali at hindi ayon sa tunay na binitiwan ni Propeta Muhammad na kanyang tinuro at pinag-iwanan sa atin, walang saysay ang anumang gawaing mabuti ng tao. Fayakunu madha haba'an manthura. Mamaya, kukunin natin yan dito. Lidhalika, ayyuhal ahibbatu fillah, uridu an aqula lakum bi'anna min umuril aqidah yakunu bi'asasin muhimmatun alladhi nahnu na'rifuhu. Mga kapatid, bilang karagdagan na dapat nating malaman bago nating talakayin ito, dahil napaka-importante ito sa isang Muslim, sa isang mangangaral, sa isang ustad, sa isang sheikh, sa isang estudyante, sa kahit sino man, sa mga kamusliman na siyang dapat ituro natin sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan, at sa ating sarili mismo, ay malaman natin ang tunay na paninindigan at ano ang tunay na sinasabing akida. Nakuha natin ng definisyon nung nakalaang linggo ang tungkol sa akida, na ito yung paghihigpitan mo. Ito yung paninindigan mo. Ito yung sandigan mo. Ito yung hindi mo pakakawalan. Bakit? Dahil pag nawala, nasablay, nagbago at hindi ayon sa tunay na turo ni Propeta Muhammad, khalas, khaliwali, wala nang kabutihan ng mga gawain mo mabuti. Bakit mga kapatid? Ang mga Kristiyano at mga Hudyo at ang mga sinumang mga tao na hindi mga Muslim, kung tignan mo ang kanilang mga turo sa pagsamba, sa panunumbalik sa Diyos daw, hindi ko alam kahit sino mga Diyos na tinatawag nila, sa kanilang pag-uugali, sa kanilang mga trabaho, makikita mo na disiplinaryo, makikita mo na napakaganda ang kanilang ginagawa,
Pero sa araw ng paghukom, wala silang mapapala sa anumang mabuting ginawa nila dito sa santinakpan na ito dahil hindi tama ang kanilang mga ginagawa na ito ba ay inaalay sa Allah. Baliktarin mo kung ikaw ay Muslim naniniwala sa Allah. Naniniwala kay Propeta Muhammad, pero minsan dahil sa kakulangan ng kaalaman, dahil sa udyok ni Satanas, dahil sa pagiging pabaya ng isang tao, anong nangyayari? Ganun din nagtatambal at nawawala sa tunay na turo ng akida. At kung bakit ito naka-importante mga kapatid, banggitin natin ang mga 4 na dapat malaman ng isang Muslim sa pundasyon at dapat niya itong malaman. Una, lianna hadha al-majal wa hadhihi al-aqida hadha huwa al-asas ma ursila bihi an-nabiyyun. Ito ang pinakadahilan kung bakit ipinadala sa sanlibutan ang mga propeta. Anong itinuro? Ang tamang paninindigan, akida, na sila lahat ay magkakaisa sa paninindigan, paniniwala at turo sa mga tao patungkol sa Allah. Maraming mga ayat sa Quran. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wala kaming ipinadala, katotohanan nagpadala kami sa bawat sa pamayanan ng mga propeta mula sa kanila na ang turo ng mga propeta ito para sabihin sa mga tao na sambahin ng Allah ang nag-iisang tunay na Diyos at huwag kayong gumawa ng mga gawain na ito ay pagtatambal sa Allah. O di kaya pagmamalabis sa inyong relihiyon. O di kaya pag-alis bumitiyo sa tunay na landas ng anumang pinagbitiwan ng mga propeta. Ang lahat ng mga propeta, ya Muhammad, pati ikaw, ya Muhammad, walaqad arsalna min qablika min rusulin nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya Muhammad, wala kaming pinadala na nasa unahan mo ng mga propeta maliban sa silang lahat, pati ikaw, pinag-utusan namin na sambahin ng Allah na tunay na nag-iisang Diyos na wala siyang katambal wa ana fa'budun at ako ang sambahin. Mga kapatid, minsan nababaliwala natin ang tauhid na akala mo lang ay simple lang ito at maraming beses na napapakinggan pero hindi tunay na nalalaman ng puso't isipan ang tungkol dito. Hindi pwede na matama ang iyong akida kung hindi mo maintindihan mabuti ang tauhid sa pagkaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat sa patungkol sa mga kanyang mga katangian, pangalan, sa kanyang pagka-Diyos at pagsamba sa kanya. Kaya ito rin ay binubuo ng dalawa, hindi pwedeng isa lang. Hindi mo pwedeng sabihin na isbat lang. Kailangan nandoon ng nafi. Falidhalik la ilaha illallah yakunu ithbat wa nafi. Hindi mo pwede sabihin na la ilaha illallah, la ilaha, ibig sabihin kailangan doon yung pagtatakwil na wala. Tapos magpapatotoo ka sa paninindigan mo na sinasabi mo maliban sa Allah. Hindi mo pwedeng sabihin la ilaha, walang Diyos. Pag sinabi mo walang Diyos, kafir ka. Kaya kailangan masabi mo, illallah, maliban sa Allah. Hindi magkakahiwalayan yung nafi at saka isbat sa patungkol sa tauhid. Una, nalaman natin ang patungkol dito sa sinasabing asas na ito ang pinadala ng Allah sa mga lahat ng mga propeta. Yan ang kanilang turo. Na tamang akida lahat. Walang pagbabago, walang pagdagdag, uniform lahat ng kanilang mga turo. Nagpatira pa sila, nag-ayuno pa sila, sumamba sa tunay na nag-isang Diyos, na walang pagmamalabis, pagdadagdag na hindi katulad sa propesiya ni Propeta Muhammad na mangyayari sa mga huling panahon ngayon ang ating ng mga nasasaksihan. Pangalawa, lianna hada huwa al-asasu fil amal.
Ish ma'na asasul fil amal, dahil ang gawain, kung hindi naaayon sa tama na turo na paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, na ito ang binitiwan ng lahat ng mga propeta, yung asas na original na yun ang dapat mawawalang saysay. Wa kayfa yakunu dhalik? Papaano yun? Mga kapatid, may mga tao, may mga iba sa mga kamusliman naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Umaasam-asam sila na tama ang kanilang paniniwala, pero sa bandang huli, sa araw ng paghukom, maaari ay mapabilang sila sa mga taong mga kalugian. Paano kaya at bakit? Bigay ng example. Sinabi ko mga kamusliman, pero ang pinakaasas at mga original, ang mga Hudyo at mga Kristiyano, ang mga hindi mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Kahf? Sa Suratul Kahf, matutunghayan natin sa Suratul Kahf, simula doon sa verse 103 hanggang 105. Tignan nyo, basahin nyo. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna wal ya'udhu billah. Allahu akbar. Ika, sasabihin ko ba sa inyo, sabihin mo ya Muhammad, yaong sila na ang kanilang mga gawain ay nasira. Ang kanilang mga gawain, mga mabubuti ay walang saysay. At sila yung mga kalugian. Suratul Kahf, ayyuhal ahlul hadith, ahlul Quran, qul hal nunabbi'ukum, sabihin mo sa kanila Muhammad, sabihin namin sa inyo na kayo, na ipapabalita sa inyo na nasira ang kanilang mga gawain. Bakit nasira ang kanilang mga gawain at kasama sila doon sa mga taong mga talunan, pagsisisi sa kanila sa araw ng paghukom? At ganun din, dahil ang ikinaakala nila ay tama ang kanilang paninindigan, tama ang kanilang paniniwala, na pwede lang pumunta sa kabar, magdua doon sa kabar, na manalangin ka doon sa patay na wala kang pinagkaiba sa mga musyrikun. Nasasabihin mo na ang mga sahaba na kinalugdan ng Allah, kinalugdan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mga traidor at mga munafik at kailangan silang kasuklaman. At sasabihin mo ang mga asawa ni Propeta Muhammad, isa sa kanyang asawa na si Aisha radhiyallahu anha, ay siya ay hindi mabuting babae. O sabihin mo na ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may kulang at hindi kompleto, pero Muslim ka. Ish faida. Ruh, inta, ma fi faida. Wallahi ma fi faida. Maski miyakay tamabeneng ka sa di ka sumbayang na amay ka ayat tindig ka na sa mga sahaba na may traidor. O di na sa mga sahaba na sinabi mo sa kanila na sila ay kalaban at dapat kamuhian. Ano pa kaya kung ikaw na isang tao ngayon na sinumura mo ang mga sahaba? Bro, matanong kita bro, ni hindi mo nga naabot sila? Ni wala kang ugnayan sa kanila? Ni hindi mo sila kadugo? Patay na yung mga yun? Sinaksihan ng Allah at si Propetas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu anhum wa radu'an. Tapos ikaw nagkakaroon dito na sinasabi mo na ang mga sahabang ito na si Muawiyah ay nagmunafik. La hawla wala quwwata illa billah. Ano pa kaya kung sabihin mo na si Mahdi na wala na at hindi darating? Ano pa kaya kung sabihin mo na si Isa na patay na, si Isa ibn Maryam patay na daw at hindi na darating dahil lahat ng tao mamamatay? Kayo na mga bagong pasok sa Islam ngayon, tatanggapin nyo yan? Bro, al-Islam wal-istislam ya Abdurrahman. So, ang tao, maaari tayo,
umaasam-asam na tamang ating paninindigan, ang ating pananampalataya, pero kung itong mga binanggit natin ng mga subuhat, panlilinlang, pagbabago ng paninindigan, pagsunod sa mga sinasabi ng mga khurafat, ng mga khawarij, ng mga Shia, ng mga Mu'tazila, ng mga Maturidiyya, ng mga Asyaira, na binabago nila ang lahat ng patungkol dito sa mga usapin, kawawa tayo mga kapatid kung makikigaya sa kanila. Lidhalika ahammu shay' al-aqidah wal-asas fil qalb. Diyan nakasalalay ang ating mga gawain. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla a'malahum, na sila ang kanilang mga gawain ay nasayang, walang kwenta. Pagsisisi sa araw ng mga paghukom, ang mga kufar, maari makita nila ang mga gawain nila sa araw ng paghukom, naggawa ng masjid, tumulong sa mga Muslim, gumawa sa lahat ng mga kabutihan, pero walang koneksyon at hindi nila matatamo ang mabuting gawain. Bakit? Putol na bro. Kasi ang akida mo ay hindi ka naniniwala na si Allah ang nag-iisang Diyos. Iba ang sinasamba mo. Mga kapatid, sabihin mo, hindi naman kami katulad ng mga Nasara. Sa nagrepang beteng na ustad, upang mga kaperang kami nga. Hindi naman sinasabi na katulad namin ng mga Yahud, mga Nasara. Ang sa amin lang yung mga ibang paniniwala sa imamiyya at sa mga sahabat, sa Quran at sa kay Aisha at ano pa yung patungkol sa Quran, may kulang, may mali at may koreksyon. Na ano bang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Kayo, naniniwala kayo sa Allah na ang lahat ay hindi nyo pinapaniwalaan lahat dahil may iba rin pala na tinatanggal ninyo at mayroon din palang pinapaniwalaan kayo? La, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Kayo na mga mananampalataya sa Allah, tumanggap at pumasok sa Islam ng buong-buo na kumpleto. Bakit meron ka pang tinitira? Bakit meron ka pang kinukoreksyon? Bakit meron pang mga hinanakit dito sa puso't isipan mo na hindi ko alam na basig mabuang ka sa iniisip mo? This is a very clear statement of our belief in the Holy Quran. Ulaika alladhina habitat a'maluhum. Wallahi mismo ang Allah ang nagsabi na sayang ang kanilang mga gawain. Mga kapatid, kung bakit ito sinasabi? Kasi ito ang pundisyon ng ating pananampalataya. Balik Islam ka man, Maranaw, Taugsugo, ano man ang tribu mo na pinasukan mo o anong napapabilang ka, pero kung mali ang iyong paninindigan sa akidah na tama, maaari ay wala kang inaasahan. Sa Surah Al-Furqan, verse 23, anong sinabi ng Allah? Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Haba'an mantura. Dito sa ayat, dito nabanggit ang haba'an mantura. Napakaganda ng ibang mga eksplanasyon ng mga pantas patungkol dito. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Sinabi ni Ibn Kathir, sinabi ni Ikrimah, si Ibn Abbas, si Mujahid, si Sufyan ibn Thawri, yung haba'an manthura, fidilli syams, yung makikita nyo yung liwanag ng araw, di ba? Yung araw, minsan, pag maliwanag yan, na nandoon sa bintana ka, makikita mo yung shadow o liwanag ng araw na may sinag na may mga maliliit na alikabok na ang dami-dami pero walang kwenta. Tignan mong example doon ng mga pantas. Ang dami-dami, kung ipunin yan, sa dami hindi mo mabilang, pero walang saysay at walang lakas. Isang ganun mo lang, wala na. Yan ang inaasahan ng mga tao na ang gaganda ng kanilang mga gawain, pagsamba sa Allah, ang kanilang pag-aayuno, ang pagbabasa nila ng Quran. Allahu Akbar. Ang gagaling magsasalita. Pero paninirang puri sa mga sahaba. Pagmumura sa mga ulama. Pagpatay sa mga ulama. Pagkakawatak-watak ng mga kamusliman ang kanilang hangad. Nasaan ang totoong tunay na pananampalataya na paninindigan?
Diba bro? So yun ang asas. Pangatlo ay lianna idha kana tajidul khata fil aqida hada khatarun shadid wa takunu min al-ba'idin min al-haula alladina fil haqq. Dahil ang kunti lang na diferensya na mali mo sa aqida ay napakamasidhi at maari ito ay makalabas ka sa Islam. Tignan mo yun bro, makakalabas ka sa Islam. Bakit hindi ka makakalabas sa Islam nang sinasabi mo na Quran na may bago na Quran na galing doon sa Iran na Al-Furqan ang pangalan niya, na mas kumpleto at mas maganda? Dahil ang ganda-ganda ng cover, kumukuti-kutitap, malinis at tignan mo na hindi mo alaman ng mga pinagbabago nyo na tinanggal nyo na pinabago nyo ng mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagsabi mo sa kung anong pinaniwalaan na sinabi ng Allah sa Quran, binabago ninyo. Ha? Paninindigan yun. Akida nila yun. So anong saysay? Ha? Abdulaziz, anong saysay ng gawain? Mafi, fulus, mafi, kulus. Mafi, fulus, kalas, mafi, ratib. Wala na. So yun bro, wallahi napakadelikado na kunting pagkakamali mo lang sa akida. Kasi bakit? Sa usapin sa fiqh, maari kang pwedeng magkamali o maari kang pwedeng mag-ano, pero nababago ng ibang mga pantas at mga ulama na nagkakaroon sila ng pag-iiba-iba. Pero ang akida mula sa mga naunang propeta hanggang sa huli kay Propeta Muhammad, yun pa rin. At hindi mo pwede baguhin. At ito ang sinabi nila sa pang-apat, na ang pang-apat na asas na dapat malaman ay lianna laysa hunaka ma yusamma ta'addudu fi tauhid aw fil aqidah. Wa amma fil mas'alatil fiqh mumkin ta'addud. Ano ibig sabihin nun? Kasi pag narinig yung ta'addud, yung maraming asawa, ta'addudu zawjat, maraming pag-aasawa sa Islam, 2, 3 hanggang 4, akala mo naman, oo, na tinuturo na mag-asawa ka ng 3 hanggang 4. Hindi mo alam, hindi mo mabigyan ng pananagutan ang mga unang asawa mo at tinanggalan mo sila ng karapatan, naging pabaya ka sa kanila at sa mga anak mo, napakalaking pagbabayaran sa araw ng paghukom. Ang sinasabing ditong ta'addud, ibig sabihin ang tauhid isa lang, uniform. Hindi mo pwedeng sabihin na yung tauhid na paniniwala ng mga Shia, yung mga Maturidiyya, Ja'fariyya, yung mga ahlul bid'ah ay importante na pare-parehas lang naniniwala sa Allah. No. Fi mas'alatil aqidah la imma an yakuna sunna aw muslim aw imma yakuna kafir aw imma yakuna mubtadi. Ligaw, nagbabago. Hindi katulad sa fiqh, meron pwedeng pagpipilian mo. Hada madhabu Shafi'i, hada madhabu Hanbali, hada madhabu Imam Ibn Ahmad bin Hanbal, wal Maliki, walang problema. Bro, bakit ganyan ka? Bakit hindi ka magganon? Bro, bakit ganyan ka? Bakit hindi ka magdiretso? Ito, sinusundan ko si Imam Shafi'i. Bakit yung kay Imam Shafi'i pag nahawakan ka mag-ablution, bakit kay Imam Ahmad bin Hanbal okay lang daw? Yun doon ang pinaninindigan ko. Pwede yun, kasi Sharia. Pwede yun dahil bakit ito ang fiqh. Pag-uunawa ng mga pantas, pwede pa yun. Pero sa akida, abadan, iisa lang. Kilalanin mo, Muslim ka na Sunni. Sunni, yung limada sumya Sunni, li'annahu yata'allaq bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. At kung anong pinag-iwanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakuha ninyo mga kapatid? Ang 4 na ito na mahalaga? O sinong makaulit? Sabihin nyo, oo. Ha? Ano? Ngayon lang yan, bro. Wallahi, napakahalaga yan. Napaka-importante yan. Una, ustad, kasi ito yung mga turo ng lahat ng mga propeta. At ito ang dahilan kung bakit sila ipinadala dito sa sangkatauhan. Pangalawa, ay dahil ito ang asas at ito ang pundisyon at orihinal na para tanggapin ang ating mga pagsamba sa Allah. Dahil kung hindi tama ang paninindigan mo, paniniwala sa akida mo, at maski anong gawain mo na mabuti, habaan manthura, walang silbi. Wakadim na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, darating sila doon sa kanilang mga gawain at sasabi nila, Ya Allah,
Ang ganda-ganda ng busis namin sa pagbabasa ng Quran. Every shahr Ramadan na katamatami. Lahat namin na imumurize, lahat ang ganda-ganda, lahat ginagawa namin, lahat, sige, lahat sabihin mo. Pero anong paninindigan mo sa Quran? Anong paninindigan mo kay Aisha? Anong paninindigan mo kay Imam Mahdi? Anong paninindigan mo sa mga sahaba? Ano kasi, hindi ako satisfied doon sa sinasabi ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaa na ganito-ganito sila. Kasi ako parang may pagdududa na mali sila, na may mga pagdududa na nagtraidor at siya ay nagmunafik at si Aisha ganun din ay si kasama niya nung naiwan siya doon sa paglakbay nila ni Propeta Muhammad na nakasama niya si Mu'tal na pagsabi ni Abdullah ibn isa sa mga munafik ng sahaba na binalitaan niya. So parang tama rin na may tama yung sinasabi nila. So ganoon lang naman ako eh. Naniniwala pa rin ako sa iyo sa Allah, pero alam mo yung may mga paniniwala ng mga marites na yon ng mga sahaba na parang pinaniwalaan din namin. Habaan mantura, walang silbi. Ang pagsamba mo, paniniwala mo sa Allah kung ikaw mismo nagkakaroon dito ng mga pagdududa. Dahil ang akida, kapatid, pinag-usapan natin ang akida, yakin, totoo, walang pag-aalinlangan, walang pagbabago, at totoong paninindigan mo. Tapos, bakit mo iniiba? Di ba, mga kapatid, pangatlo, hindi pwede na sasabihin na magkamali ka lang. Fil khata fil akida. Dahil pag nagkamali ka doon, delikado ang pananampalataya mo at hindi pwede matanggap ang iyong gawain. Pang-apat, ang usapin sa akida, iisa lang. Hindi pwede na 2, 3, 4. Hindi katulad ng fiqh na pwede ka may mapagpapipilian. Dito sa akida, hindi mo pwedeng sabihin, ngayon mag-Shia ako ngayon. Kasi experience ko muna. Tapos bukas mag-Ahlus Sunnah wal Jamaa ako. Tapos sa isang araw mag-Ma'aturidiya ako. At mag-Ja'fariya, wa Fatimiyya, at mga Asyaira, yan. Ano ka, katulad ng isang Kristiyano na bagong pasok sa Islam ngayon? Ustad, alam mo kasi, nalibog man po kay daghan ako gisulod dito sa Christianity. Una, born again, tapos Jehovah Witnesses, tapos meron pang INC na, ano ang INC? Iglesia ni Cristo, Protestante, lahat hindi ko na naintindihan kung nag-Muslim na ako. Ano, gagawin mo na ganun? Kapatid, gumising ka, ikaw, kapatid na Ayman. Gisingin mo ang sarili mo at huwag kang matutulog. Habang may buhay pa, habang nasa tama ka, Ya Allah, matsabit na fiyadatin. Ya Allah, hiniling namin sa iyo na panindigan namin ang tunay na pinag-iwanan sa amin ni Propeta Muhammad hanggang kami ay mamatay na naniniwala sa imanu safi. Iman na tunay na pananampalataya na walang pagbabago. Mga kapatid, ilmul ghaibiyya, ang ilmul ghaibiyya, ang iman na akida na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinaniwalaan ng puso, tinalima mo tawqifiyya. Hindi mo kasi nakita yun eh. So hindi mo siya nakita, pinaniwalaan lang. Paano gumanon? Hindi ko papapasokan yun. Kasi limitado ang utak mo, bro. Limitado ang ipinagbigay sa iyo ng Allah. Ang mga tao, kung bakit yung ibang nangaligaw, ginamit nila ang utak. Dahil sa talino nila daw, na matalino na sila, masobra pa sila sa mga scientists. Dahil sa talino na nila, na doon sila naligaw, doon sila nabuang, wala na. Hanggat yung iba wala na, ginagawa nila ng sarili na siya. Iba na bro, waliyaudu billah. Wallahi mga kapatid, kung bakit tayo nagiging overacting sa ating mga pag-explain na dito, dahil lumalabas na sa mga huling panahon na ngayon na nagsidaratingan na ang mga tao na sila ay mapanlinlang at hindi linlang ang mga kamusliman. Kaya iisa lang ang buhay mo, bro. Huwag mo sayangin. Dumiretso ka sa tama, sa tunay na pinagdaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, bago natin ito kunin, itong dito sa libro, dahil alam ko ayaw nyo ng English, gustuhin natin itong Tagalog. Arabic pala gusto nyo. Mashallah, haula yuhibbuna lugat al-Arabiya. Are Muhammad Aslam. Antum turiduna lugat al-Arabiya, sah? Tayo, meron akong gi-prepare dire na lugal Arabiya. Okay, mga kapatid. Fal-Islam aqidatun wa amal. Correct. Ang Islam, Rashid,
aqida wa amal. Paninindigan, paniniwala, at gawa. Yun. La yasihu amal bila i'tiqad. Hindi pwede na matanggap ang gawa kung wala ang akida na paninindigan mo. Di ba, bro? Logically, kudin mo naman. Bro, bakit mo yung ginagawa, bro? Wala lang, kasi parang gusto ko lang, nakita ko lang sa mga tigulang na mo, nagibuhat nila na parehas na ganun lang yun, kasimple. Hindi. Tunay na paninindigan at paniniwala na base sa Quran at sa Sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala yanfa'u amal bila aqidatun sahiha. At hindi kailanman magbibigay benepisyo ng tama ang gawain maliban sa ito ay may paninindigan na paniniwala na tama. Ang dami-daming paniniwala ng mga kamusliman. Lahat ba tama? Bro, yung iba, ang mga ibang mga sekta, bro, kung malaki ang oras natin, wallahi, inshallah, sana kukunin natin yan sa mga susunod na panahon. Walidhalika fi hadha nahnu nadrusu al-aqidatu al-islamiyya li'annaha hadhihi al-ahammul ulum anid-din bil-itlaq. Kung bakit natin ito dapat na maging pundisyon at paninindigan ng paniniwala, dahil ito ang tunay na asas at nangunguna sa lahat ng kaalaman patungkol sa relihiyong Islam. Bakit ka, kapatid? Bigyan natin ng very clear example. Alam mo na hadith, alam mo na ang sharia, alam mo na ang sira, na pinapaniwalaan mo. Okay? Ginagawa mo na. Pero ang tanong, paano yung paninindigan mo at paniniwala mo doon? Bro, doon ka maliligaw eh. Kasi dapat doon nag-aayon sa paninindigan na iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Ang pinanindigan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, kung anong nabanggit sa Quran, yun lang. Kung walang nabanggit sa Quran, wala, hindi natin pangimasukan. Kung paano ang kinuwento niya patungkol sa Allah at anong sinabi ng Allah patungkol sa kanyang sarili, pinaniwalaan na natin yun. Pero yung papaano, anong itsura, ilmul ghaib. Hindi pwede panghimasukan dahil limitado ang utak na ibinigay sa iyo ng Allah. Pagpasukan mo yan, doon ka mabuang, doon ka na, rukad pagaliw sa guris, doon ka na makalabas, bro. Very clear example yan, Abdurrahman. Mayroon akong ibibigay sa iyo na simple lang, Google Map. Pupunta ako sa restaurant ng Amu Hamza. Bro, maraming salamat sa pag-iimbita mo sa amin sa Amu Hamza. Isinid niya yung mga location. Lahat tayo nakakuha. Yung iba sa atin, matigas ang ulo, pawalo, malay lalag. Anong ginawa niya? Ito pala yung location. Wag ko na ito sundin. Kasi mayroon akong ibang paraan na para dadaanan. Mabuti kung tama. Pero mali eh. Nag-iba ka eh. Hindi mo finalo. Kasi pina-over mo ang talino mo. Bro, ang Islam hindi makukuha yan ng talino. Pagtalima at pagsunod at pagsuko. Kasi kung ang pairalin mo ang talino at ang utak mo, maraming hindi mo pwede tanggapin sa Islam. May mga tao na sabi nila, to see is to believe. Hindi mo nakita ang Diyos. Bakit ako maniniwala ng Diyos? Yun, yung mga taong yun. Ligaw. At kung tatandaan natin sa Quran, una na kung saan nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yu'minuna bil ghaib, wa yuqimuna as-salah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sila yung mga naniniwala sa mga hindi pa namin hindi nila nakikita. Pinaniwala ng kanilang puso at isipan. At gumawa sila ng kanilang pagpapatira pa bilang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay namimigay sa anumang mga ipinagkaloob namin sa kanila. Bakit ka nagpapakain? Kasi inaasa mo sa araw ng paghukom, meron kang gantimpala sa Allah. Nagpakain ka sa mga brothers. So, subhanallah.
Okay, may isa, kasi marami ito eh, dahil sa kakulangan ng oras natin, kukunin lang natin yung pinaka-importante rito. Bakit nadrusu hadhihi al-aqida as-sahiha linusahiha ma amaraha Allahu biha lilghaya? Kung bakit natin kailangan pag-aralan at malaman, dahil ito ay para matuklasan natin ang tunay na kung bakit at ang dahilan tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito. Dahil baka nga tayo ay maligaw dahil sa ibang mga paniniwala. Wali'anna al-aqidata hiya al-asas alladhi tubna alayhi a'malul insan. Dahil ang aqida na tama, ang siyang pundisyon na kung saan ang pagbabasihan dito ay ang mga gawain ng isang tao. Ibig sabihin, kahit anong maganda ang lahat ng mga gawain mo, pero kung hindi naaayon sa tamang aqida, unsa? Buslot. Kailan yung buslot? Akara mo, ang dami-dami na ng pera mo dito, yun pala na nahulog na doon, labuso, bulsa na ka. Pagdating natin sa araw ng paghukom, wala na pala. Ya Allah, nagsambayang ako, nag-umra ako, nag-hajj ako. Naunsa ang nangyari? Naunsa kung sa kinabuhi? Hindi, kasi pumunta ka doon minsan doon sa mga libingan. Nagpakain ka pa doon. At mayroon pa ngayon, wala hawla, wala quwata illa billah, wallahi mga Muslim. Nagsishirk. Nagkasakit ang kanyang anak, magulang. Yung iba pa sa amin, uy bro, mashallah, anong bagong kotse mo? Bago. 2023. Oh. Kailangan kuha kayo ng manok na sumbaliin ka, na ilagay mo yung dugo niya dyan sa makina niya. Nangyayari yun sa inyo, bro? Marami sa inyo, mashallah. Hindi pala bago yun. Hindi bago. Bakit daw? Kasi baka makasagasa ka. Para hindi ka na makasagasa ng tao, yung dugo ng manok, doon mo na ilagay doon para, malayo sa disgrasya. Yu'minu. Bro, una, ito ba ay nabanggit sa hadith ni Propeta? Wala. So bakit mo gagawin? Kaninong hadith? Hadith ng mga tigulang na mo dito sa una. Yalaklak sa kapagintaw. Ari-gari. Di ba? Fahmi. Bro, wallahi, at mayroon pang bro na hanggang ngayon, Muslim, 5 beses nagdara sa isang araw, pero meron siyang mga pinapupuntahan doon ng mga, aywan ko, mga ustad daw, mga albularyo, ganun-ganun. Tapos, yun, sa gabi na mayroon silang ginagamot. Ginagamot nila yung may sakit. Kamur ka anak sa mga tao, sana makarma. At sana ay parusahan ng Allah dito pa sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom. Maliban kung sila ay magtatawbah. Alam na nila na yung babae, na minsan ay yung babae ay may pinasukan na ng jin, nawawala na sa sarili, ang ganda-ganda ng babae. Tapos itong mga papagsamantala ng mga kamag-anak ni Mang Kipwing, na mayroon daw silang mga dala-dala ng mga gamot, na yun, sinatsan-tsan na nila yung babae. Mga manyakis, na ang problema na ikaw na magulang, na akala mo ang makakagamot yung mga yan, pinakawawa ang anak mo. Bakit hindi ka manalig sa Allah? Na siya ang tunay na magbibigay diretso sa iyong mga suliranin. Basahan mo ng Quran, hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi kailangan na manawag ka sa ibang mga tao, tapos iba-ibang mga gamot na kanilang kinukuha dun sa mga ilalim sa lupa. Ay bro, meron sila, aywan ko, meron pang magic. Pupunta daw dun sa gubat. Sasabi niya, magsasalita lang siya. Tapos magsasalita, may nadarating sa kanya na kuwan. Na raunautan, arigari. Matan, may darating na daw sa kanya na dahon na agimat, hindi ko alam kung saan nakuha. La ilaha illallah. Pero Muslim yun, bro. Ha? Ya Allah, gabayan kami sa tamang landas patungo sa iyo.
Okay. Ito ang isa sa mga dahilan. Walakin na nubayyin inda ta'alimul aqida wa ahdafuna inda ta'alumul aqida. Bakit mga kapatid? Dahil dahil para hindi nga tayo mawala doon sa tunay na turo ng mga rusul. Al-iftida'u bir-rusul fi ta'limin nas bil aqida. Ang mga anbiya, isa-isa lang ang kanilang turo. Tasfiyatu aqidatuna min syawaibil bid'a wasyirk. Dahil kung hindi tama ang akida mo na naaayon sa akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa wa Ahlus Salaf, na kung saan ito ang binitiwan na pinag-iwanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba at ang kanyang mga tabi'in at ridwanullahu alaihim, doon tayo nakakagawa ng mga bid'ah. Correct. Kung bakit nakakagawa ang mga ahlul bid'ah na may alam na sila. Bakit? Kasi kulang ang kanilang akida. Kulang ang kanilang paninindigan. Himayatu minaluku fi syirk wa minal ibtida. Ito ang pagproteksyon natin na para hindi tayo makagawa ng pagtatambal sa Allah at mga pabagong gawain ng ritual sa relihiyon ng Islam. Ang Islam tapos naman. Why do you want to introduce something with your own? You are better than the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You want to build a new faith? Samantala sa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang khutbatun wida, "Oh people, know then that there is no religion after Islam and there is no prophet after me." Wala nang ipapanganak na bagong reliyon at wala nang propeta na darating pa. Panghawakan ninyo itong reliyon na ito. Sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magsala, mag-ayuno. An-najatu minal fitan. Dahil ito, dito kayo makakasigurado para kayo ay mailigtas doon sa mga fitna. Ha? Ngayon, may mga fitna na ngayon na nangyayari. Fala najata minal fitan al-aqida illa bita'lim al-aqida as-sahih. Dahil hindi ka maililigtas doon sa mga pagsubok na pinagdadaanan na mga pagsubok sa reliyon hanggat hindi nagiging tama ang tunay na paninindigan mo sa aqida. La ilaha illallah wa muharabatul afkar wal madahib al-aqida al-batila. At para panindigan mo, pwede mo silang i-challenge, pwede mo silang sabihan, mali ang inyong mga utak na ano pumapasok sa inyo at ang inyong mga paninindigan at paniniwala na ito ay hindi tama at hindi alinsunod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tama ka naman bro. Kung ikaw ay nasa tama sa akida ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami ka nang nakikita ng mga kamusliman, maski mga ustad, maski mga sheikh pa yan, maski nakagawa pa ng libro, maski buong bahay niya, lahat nandyan ng mga libro para sabihin niya, ayan, may nagsasalita ko na may libro. Kayo na nagsasalita kayo na wala kayong mga libro. Sinong paniniwala? Yung mga tao mambuna, totoo, aki, ang paniwala natin ay yung maraming libro. Pwede mo na kasi ditero na libro niyan. Maniniwala ka doon sa isang tao na nagsasalita na galing lang sa mga kuro-kuro, walang libro. Doon ka maniwala doon sa mga maraming libro. Bakit? Magiging basa yan ng maraming libro, bro. Maraming libro nga, pero mga libro na binabasa mo ay mga ligaw. Ilan ngayon ang mga kamusliman at ilang mga kufar na gumagawa na panlilinlang at paninira sa Islam. Meron na nga nagbabago na gumagawa pa sila ng mga pabagong Quran. This is not the basis. The basis is the fact in the Quran, in the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, wallahi mga kapatid, raf'ul jahl an anfusina, para matanggal ang kamangmangan sa ating sarili. Dahil ganito siya kahalaga mga kapatid. Dahil ang tamang akida ang siyang landas patungo sa tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at patungo sa paraiso. At yan ang hangad natin. At huwag natin gawin yung sinabi na kung saan mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya, وَقَدَمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ habaan manthura.
Dumating sila sa araw ng paghukom at ipinakita sa kanila ang kanilang mga gawain at ang mga gawain nila ito walang magiging saysay. Ang kanilang mga gawain dahil ito ay parang bula na sa dami ng mga gawain nila walang tinanggap ni isa. La ilaha illallah. I think mga kapatid, I think this is very clear to each and every one of us. Maliwanag ba ang ating pag-ano dito mga kapatid? Bago tayo pumunta dito sa English na ating pag-aaral, may tanong? Rashid? Wala? Okay, diretso na tayo. Islamic Aqidah. Islamic Aqidah. Bakit Islamic Aqidah? Kasi may Aqidah na hindi Islamic. Bro, di ba? May Aqidah na hindi Islamic. Islamic Aqidah means certain belief in the lordship and the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala. Bro, open your book, page 42. Okay? We're still on the page of the term and the definition of what is Aqidah. Okay. Islamic Aqidah means a certain belief in the lordship and divinity of Allah and His names and attributes and His angels, His books, and His messengers in the last day, in the divine decree, both good and bad, and all that matters of the unseen in the basic principles that have been proven in Islam, that on which there was consensus among the righteous Salaf, complete submission to the commands and rulings of Allah, obedience to Him and following His messenger. Wallahi, very clear ito mga kapatid. Very clear. Wala ka nang pwedeng magduda ka pa dito. Pwede kang magduda na masira yung ano mo dito dahil hindi tama yung paninindigan mo. Dahil may mga tao, lalo na dito, nabanggit dito yung sinasabi natin na decree of both bad and good doon sa qadr. Di ba? May mga kamusliman, may mga tao na ang paniniwala nila, ang qadr ay dahil sa ginawa nila. At wala doon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa mo lang daw yun sa sarili mo. Whereas sa Islam, mga kapatid, al-qadr khairihi wa syarrihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Kapahintulutan at kagustuhan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ikaw, iniiba mo. Nag-iba ka na ng iyong paninindigan patungkol dito. Tignan nyo, ang Islamic Aqidah na tunay na paniniwala sa pagka-Diyos ng Allah, sa pagkatunay niyang nag-iisa, sa kanyang mga pangalan, at sa kanyang mga katangian, paniniwala sa mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, at paniniwala sa mga kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinadala, at paniniwala din sa kanyang mga sugo, at sa kanyang mga propeta, at sa araw ng paghukom. Na ito at ganun din sa imanu bil qadr khairihi wa syarrihi and all that matters, at lahat ng mga hindi mga nakikita, unseen, in the basic principles that have been proven in Islam. Kung ano yung sinabi ng Islam, pinaniwalaan natin, yun na yun sa Quran. Di ba? In that which there was consensus among the righteous Salaf. Pinagkaisaan ito ng mga Salaf. Pinagkaisaan nila kung ano talaga ang patungkol doon sa usapin na yun. Complete submission, tunay na pagtanggap, tunay na pagtalima, tunay na pagsuko, at pagsunod. Kasi may mga tao na hindi sumusunod. Nag-iiba ng kanyang landas. Di ba? Iba ang kanyang ginagawa. Waliyaudu billah. When we use the word Aqidah on its own, we are referring to the Aqidah of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Bakit kaya mga kapatid? We are referring to the Aqidah of Ahlus Sunnah wal Jama'ah when we talk about the so-called Aqidah. Why? It is because that is the Islam with which Allah is pleased as the religion of His slaves. Tama.
Kung bakit? Dahil ito yung relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam na pinag-uusapan dito na tamang akida, na paniniwala na ito ay kinalugdan ng Allah mula sa kanyang mga alipin. This is the akida of the best three generations, the Sahaba and Tabi'un and those who follow them in truth. Di ba? Yung mga Sahaba at yung mga Tabi'un at yung mga sumunod sa kanila. Ahlus Sunnah wal Jamaah use other words that are synonyms with Aqidah and are used to refer it. These words include Tawhid, Sunnah, Usuluddin, Al-Fiqhul Akbar, Was-Sharia, and Iman. Pag narinig nyo yan mga yan bro, iisa rin yan kasi yan ang mutaradif. Mutaradif bil lughatil Arabiyya bima'na sim-sim, sawa-sawa. Magkakaparehas lang sila. Kung ano yung mga ibang term na sinasabi dito sa include ng akida. Maari ito ay tauhid, maari ito ay sunnah, at ito rin ang usuluddin, ito yung pundisyon na original ng reliyon, at ito yung fiqh, pag-unawa, fiqhul akbar, na dakila at pinakamalaki, at ito ang syariat, at ito ang iman. Wala na. There are most well-known words of Ahlus Sunnah used to refer to knowledge of Aqidah. May katanungan ba, mga kapatid, tungkol sa Aqidah? May katanungan? O ako ang magtatanong? Sige, ako magtatanong. Ikaw bro, Brother Ibrahim, ano ang paniniwala mo sa libingan? May buhay o wala? May parusa o wala? May parusa. May buhay. Ha? May buhay o wala? Oh, Hayatul Barzakh, di ba? Ikaw Jibril, ano ang paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala pag ikaw ay tinanong nasaan ang Allah? Ha? Tawqifiyya. Okay, so ano ang paniniwala mo? Nasaan ang Allah? Ha? Sa langit. Sa kanyang arsh. Sa kanyang kaharian. Tama? Parehas ka ng mga Kristiyano at mga Hudyo. Ganon din ang paniniwala nila. Ang Allah daw ay sa langit. Ha? Paano mo defend? Paano mo sasabihin yan? Paniniwala mo pala, same-same, sawa-sawa ng mga Hudyo at mga Kristiyano na ang Diyos ay sa taas, sa langit. Oh, ngayon, paano mo siya ngayon ipagtatanggol ng paninindigan mo ay tama? Challenger. Sino magcha-challenge? Ha? Okay, nandun siya sa taas na kanyang trono. Nandun siya sa langit. Pero ang sasabihin ko sa iyo, lagi di kagi sa mga Yahuda o mga Kristiyan. Parateran mamuna sa konsutuan nila na siya sa langit. Paano mo yun? Depensa na yun sa sarili mo. Muslim ka, di ba? You have to defend. Bakit natin ito pinag-aaralan, mga kapatid? Oh, paano mo sasabihin yan ngayon? Sasabihin niya sa'yo na ganyan. Ha? Ikaw, dati ka Kristiyano. Bro, di ba? Ikaw ba si Adam? Saan si Adam? Ha? Yahya. Oh, dati kang Kristiyano. Paniniwala mo sa isang Diyos. Nasaan? Sabihin mo na. Nasaan ang Diyos paniniwala mo? Sa langit? O nandito? Hindi, ang mga Kristiyano rin may naniniwala na ang Diyos ay nandito. Nasa Quiapo. Ano nasa Quiapo? Ha? Oh, kung nandun siya sa langit, bro. So ikaw rin pala, wala kang pinagkaiba na para ka ring,
hindi ka pa rin umalis sa dating pagkakristyano mo. Ngayon bilang Muslim ka, saan ang paniniwala mo? Nasaan ang Allah? Ha? Bro, ganito lang yan. Hindi ako gumagaya sa mga Hudyo at mga Kristiyano na ang paniniwala ko ay ang paniniwala nila. Dahil sila ang paniniwala nila, ang Diyos ay tatlo sa tatlong persona. At ang Diyos ay nagkaanak. In the name of the Father, in the Son, in the Holy Spirit. Amen. Mayroon pang amen. Ha? Oh, sa akin Muslim hindi. Dahil ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nasa langit. Halas, pinaniwalaan ko yun. Nasa kanyang trono, sa kanyang ars. Ilayhi yas'adu kalimut tayyib. Sa kanya itinataas ang mga mabubuting mga salita ng kanyang mga alipin. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya ay naglaylatul Isra wal Miraj, pinaakyat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa langit at kinausap niya doon sa langit sa unahan pa ng 7 kalangitan ng langit. At doon sa malapit sa Sidratul Muntaha, hindi nakarating si Jibril, pero ang nakarating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paniniwalaan ko yun ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Tapos mayroon pang mga Muslim na hindi, mali. Bakit? Ibig sabihin si Jibril na pinakamalapit sa Allah, hindi pa siya nakarating doon. Ang nakarating si Muhammad na galing sa lupa, galing sa putik. Hindi ang kapanipaniwala. Bro, ayaw mo maniwala? Haliwali. Hindi kita pinipilit, hindi kita la ikraha fid din. Bakit? Yun ang sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad. Anong pinapairalin mo? Utak mo? Dahil sabi mo mas mahal ng Allah si Jibril? Dahil siya ay pinaka-anghel at hindi nagkakasala? At ang tao nagkakasala at si Propeta Muhammad, pinakahuling propeta, yun ang paniniwala eh. Kasi bro, ang paniniwala, surrender, pagtalima, pagsunod. Oh, kasi ang pinairal mo, utak mo eh. Kasi akala ko ganun. Bro, huwag kang maging akala ko ganun kay daghan na matay sa akala. Daghan na ligaw sa akala. Wallahi bro. Doon sa Makati, may makasulat doon, marami nang namatay dito. Pagtawid. Kasi akala ko pwede eh. Yan. akala, yan. Hindi akala bro, certainty na paniniwala at paninindigan ng puso. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nandun siya sa kanyang kaharian, ngunit ang kanyang kaalaman, ang kanyang pandinig, nakikita niya, naririnig niya, ang lahat na nandito sa lupa, sa ilalim ng lupa, karagatan, labas ng mundo, sa buong mundo, buong ay hawak niya sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kaalaman. Kalas, pinaniwalaan ko yun. Okay, so ngayon mga kapatid, insyaAllah, sa susunod na linggo ay pupunta tayo sa definasyon ng mga salaf. Ngayon naman to na yung iba pa na, bro, kinikriticize ka pa nila. Salafi ka bro. Salapi, mukhang pera, salapi ka lang pala. Yan. Wala nang respeto sa mga term ng patungkol sa mga salaf. Ano itong mga salaf? Sino itong mga salafi? Sino at anong kanilang paninindigan? Ang kanilang paniniwala? Ang siyang kukunin natin sa susunod na linggo. Biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wazadakumullahu ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.